Sa mga nakaraang video natin, ating tinalakay, life is too short at iisa ang kauuwian. Lahat ay buhat sa alabok at sa alabok din uuwi. Sino ang nakatitiyak kung ang kaluluwa ng isang tao ay aakyat sa itaas at ang kaluluwa ng hayop ay mahuhulog sa kanluran? Ngunit ang tao pagkamatay ay lubos na napaparang. Pagkalagot ng hiningay, mapupunta kaya saan? Yan ay mababasa po natin sa Job chapter 14 verse 1 and 2, verse 5, 10, and 12, as Ecclesiastes chapter 3 verse 20 to 21. Everybody are going to die. Dahil ang buhay po natin ay nakatakda na. May hangganan po ang buhay natin. Ang sabi po sa Job chapter 14 verse 5, sa simula pa'y may takda na ang kanyang araw. Kung gaano yung kahaba ang itatagal ng kanyang buhay, nilagyan mo siya ng hangganan, di niya ito malalampasan. At pagkatapos ng kamatayan, ay ang paghatol. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Sabi diyan po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Lahat tayo ay haharap sa Diyos pagkatapos ng kamatayan at magsusulit sa ating mga ginawa nang nabubuhay pa sa lupa. Handa ka na ba? Kung ano ang iyong isusulit o ang ating isusulit sa harap ng Panginoon. Sabi nga, after death, judgment. Pagkamatay natin, may paghuhukom, may paghatol. Sabi sa Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang binawi ng Panginoon ang buhay na ipinahiram niya sa atin. At alam natin na kapag namatay ang tao, ang kaluluwa ay may dalawang patutunguhan. Ang isa ay sa buhay ng walang hanggan at ang iba ay sa kaparusahang walang hanggan. Kung sakali nga, alam niyo ba kung saan pupunta ang kaluluwa ng isang namatay? Kung alam mo nga kung saan, gaano ka nakasisiguro? If you die, do you know where your soul will go? Basahin natin sa Daniel chapter 12 verse 2. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. Kung tayo, saan tayo? Kaya pakasuriin natin ang ating sarili kung qualified nga ba tayo sa heaven. Sa buhay na walang hanggan. Qualified ba tayo? Dahil sinasabi, we are all sinners. No one is righteous. We do not go to hell, but we want to go to heaven. Pero suriin natin, pakasuriin natin ang ating sarili. Kung qualified nga ba tayo na makasama ang Panginoong Yesus sa buhay na walang hanggan. Ating basahin sa Romans chapter 3 verse 10 to 12. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakauunawa, walang mamahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. We are all sinners and no one is righteous. Dahil sa kasalanan, lahat po tayo ay nagkasala. At ang kasalanan ay may kaparusahan. Saan? Sa dagat-dagatang apoy o tinatawag na hell. Penalty of sin, hell. Basahin natin sa 2 Peter chapter 2 verse 4. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila ibinilanggo sa madilim na hukay upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Penalty of sin. Saan? Sa impyerno.
Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. Basahin natin sa Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay, sabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Alam niyo po bang ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao lang? Basahin po natin yan sa Romans chapter 5 verse 12 to 13. Sabi doon, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At yun po ay si Adan at si Eva. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya napakabuti ng Panginoon. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak, ang Panginoon Jesus, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So ano pa ba? Tatanggit pa ba tayo na binibigay na kaligtasan ng Panginoon Jesus? Wala nang ibang paraan kundi ang Panginoon lang. But only Jesus saves. Ang Panginoon ang ating tagapagligtas. Lahat tayo ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Ngunit, madali nating maiiwasan ang impyerno kung kikilalanin natin si Jesus ay anak ng Diyos at ating tagapagligtas. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos na manampalataya ka na ang Panginoon Jesucristo ang Diyos at tagapagligtas. Ang namatay sa krus upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Believe in Jesus, the Son of God. Sabi nga sa Revelation 21 verse 8. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasukulam-sukulam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulit sa lawa ng naglalagablag na asopre. Siyang pangalawang kamatayan. So lahat tayo mamamatay dahil sa kasalanan. So ano ating dapat gawin? Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Wala tayong ibang tagapagligtas. Only Jesus saves. Believe in Jesus, the Son of God. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya hayaang mapuntas ang sino man sa impyerno. Salvation is from God's grace. It's God's gift. Sabi sa Ephesians 2:8 and 9. We cannot save ourselves. Only God can. God is love. He will not allow anyone to go to hell. We cannot save ourselves, but only God can. Salvation is for by grace. It's gift. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ating basahin. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. We cannot save ourselves, but only God can. Salvation is for by grace, it's gift.
Kaya pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Tayo ay manumbalik sa Diyos. Tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Sapagkat sinasabi, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po yan sa John chapter 3 verse 15. At sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Because of His mercy, at sabi sa Titus chapter 3 verse 5, tayo iniligtas niya. Natamo natin ito, hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi sa Kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Dahil sa Kanyang biyaya, sa Kanyang amor. Ang tanging paraan tungo sa kaligtasan ay ang Panginoong Jesucristo. Pagsisihan natin ang ating kasalanan. Magbalik ulit tayo sa Panginoon. Tanggapin natin ang Panginoon. Papasukin sa ating puso. Anyayahan niyong papasukin ng Panginoon sa ating puso, sa inyong puso. At gawin ninyong personal na tagapagligtas. Panginoon at tagapagligtas. The only way to salvation is Jesus Christ. Sabi sa John 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa siling ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sabi po yan sa Acts chapter 4 verse 12. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. At sa Romans chapter 8 verse 14 to 16, ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. The only way to salvation is Jesus Christ. Tanggapin natin ang Panginoong Jesus. Accept Jesus as your Lord and Savior. Paano nga ba maligtas? How can we save? How can we save? Accept the fact that we are a sinner. Number 1, repent. Believe. Receive. Confess with mouth, confessing our sins. Yan sa susunod po na ating tatalakayin ay how can we save? Paano tayo maliligtas? Follow lang po at ating pong tatalakayin sa susunod na video. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless you po.